Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. Usapang pulpolitikan naman tayo ng ating bansa, no? So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, supportahan nyo yan. So, meron itong pamagat na nahuli si Robin Padilla. Question mark, binira ni Erwin Tulfo bumaliktad sa Diskaya kasabwat sa flood control. So i-share ko lang sa inyo to para may mga nakikita na kong clips ng ganito sa online about dito sa mga pinagsasabi ni Senator Robin Padilla. Medyo nag-cringe kasi ako sa na to, 'di ba? Na parang sa bibig niya pa talaga nang galing, 'di ba? Yung panawagan na about sa pag-bend ng law or whatsoever. So, Boss Balita TV, bago natin simulan, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoicy. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, makagawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, nahuli si Robin Padilla, binira ni Erwin Tulfo, bumaliktad sa Diskaya kasabwat sa flood control. So, Boss Balita TV, Senator of the Philippines, Filipinoicy, like, comment, share, subscribe. Start. Pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po na tila nagpaparating na maaari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Narinig ko po. Hindi ko alam kung yung makasama natin narinig. Para sa ikasisiya ng taong bayan. Anong tawag nyo doon sa war on drugs nyo? Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, the Filipino people. Ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung farm law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Mga senador tayo, proseso, due process mula sa senador ng Duterte Black na grabe yung paglabag sa crime against humanity. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. Wala pong ninakaw. Kaya iba po yun eh. Parang you're Ayari. comparing apples to oranges. You're comparing apple to oranges. Sobrang labo nun. Diba? I think yung naman dito yung lumalabas dito itong sa Duterte Black. Ewan ko kung yung intention nila is parang yun kasi yung napapansin ng taong bayan, 'di ba, na parang gusto lang nilang sirain yung administration na to. When in terms of investigating. Parang mapapansin niyo na lang na halos lahat na lang dinidiscredit, 'di ba? Lahat na lang binabara. Yung sa mga Diskaya, binabara nila Senator Marcoleta. Yung kay Villanueva, binabara nila Senator Bato. 'Di ba? Yung impeachment, binabara nila. Tapos itong kay Erwin Tulfo naman, about pa rin to sa flood control, binabara din ni Robin. 'Di ba? Alam niyo yung ganyan sa kabila naman. Grabe, nagbabarahan talaga sila Grabe si Padilla na iyak, binira ni Erwin Tulfo. Bumaliktad ka sa mga Diskaya, sa buwatan sa flood control na huli na. Ayon sa nakalap nating impormasyon, ayaw ipabalik ni Senator Robin Padilla ang perang ninakaw ng mga Diskaya. Wala daw yan sa batas. Huwag daw pakinggan kung ano ang gusto ng tao. Sa wakas si Senador Erwin Tulfo nagsalita na. Grabe si Padilla na Huwag daw pakinggan kung ano yung gusto ng tao. Pero yung war on drugs nila, sobrang G na G sila. Yun daw yung gusto ng tao. iyak, binira ni Erwin Tulfo. Bumaliktad ka sa mga Diskaya, sa buwatan sa flood control na huli na. Tara panoorin natin. I believe Senator Robin Padilla would like to also make a quick manifestation, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Nalubhang nakakabahala po. Wow, na tila nakakabahala. nagpaparating na maaari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po. Mula sa bibig ng senador na grabe yung suporta kay Duterte. Diba? So, binabanggit niya pa yung komunidad, ano yung maging epekto. Ano nga yung extrajudicial killing na pinaggagawa nila, diba? Nilagay din naman nila sa kamay nila yung batas doon .
Kaya nga nakasuhan yun eh. Kaya nga nandun sa dahig yun eh. Di ba? Tapos ngayon nananawagan kayo na dapat hindi siya maparusahan kasi para sa bansa yung ginagawa niya. Tapos ngayon ki-question ninyo about dito sa sa pera na ipapabalik. Na kung tutuusin, kung pwedeng ibalik, edi ibalik. Di ba? Bakit pinipigilan? Sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Na ang batas ay para sa lahat. Para ang sa batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Ng karapatan, ng kapayapaan. Ito talaga yung isa sa pinakaayaw ko na senador na magsalita. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Hindi ang unang lilihis. Hindi Tagapagtanggol ng batas. Hindi ang unang lilihis. Di ba kayo lang din yung lumihis? Yung impeachment nga, ayaw nyo nang pasimulan eh. Di ba? Kung tutuusin, may grabing paglabag doon. din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso Gigil na si Erwin sa Gedlio. Sabi niya, akong pinapatungkulan ng kumag na to. po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po. Ang tanong lang, ito bang statement na to ni Senator Robin, siya ba yung gumawa mismo niyan? Galing ba talaga yan sa kaibuturan ng puso niya? Or may gumawa niyan para sa kanya? Diba? Yan lang naman, nagtatanong lang naman ako. Sasagutin niya na sa kanya talaga yan, 100%. Okay. Diba? Medyo, meron nga naman talaga siyang, sense konti. Diba? Pero, yun nga, yung statement kasi ni Robin na to, actually, okay sa akin to yung kikwestiyonin, bakit ganyan parang iibahin, Ben Lor, whatsoever. Okay lang sa akin to para kung hindi mismo galing kay Senator Robin. Diba? Okay lang kung sa ibang senador, like sila, Senator Risa, yung magsabi niyan, diba? Sila yung haharang ba? Maintindihan ko yun kasi parang doon masasabi natin, parang hindi nga naman talaga siya ganun ka exact or dapat. Kasi kung galing kasi sa bibig ni Senator Robin nagmumukhang double standard sila eh. Na parang yun, kapag sa part ninyo, hindi nyo nakikita na ganyan na pala yung paglabag nyo sa batas. 'Di ba? Tapos kapag sa kalaban nyo, sa politika, grabe sobrang kitang-kita nyo, sobrang gigil na gigil kayo. Sobrang affected kayo. Or sadyang lang talaga, gusto nyo lang talagang tawag dyan, pintahan ng some kind or tibagin yung ginagawa ng kabila. Parang yun lang ba? Diba? Kakainis eh. Kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ay. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring may sakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat. Nilapitan na si Erwin. Sabi, chill ka lang dyan baka kasi batukan mo eh. Ang lapit-lapit niya yan, wala bang nakapag batok dyan. Thank you, Ito Senator na. Padilla. May response Senator na. Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. Populi. The voice of the people is the voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher? Law is higher of God. I think hindi siya pwedeng ikumpara eh. Or ewan ko. Kasi kung sa religion base, wala naman talagang pwedeng ikumpara sa Panginoon kasi siya naman talaga yung pamantayan, siya yung law talaga originally. Pero kung dito kasi sa lupa, tapos yung issue nyo, yung sinisingit about sa flood control, I think hindi siya pwedeng
compare. Or I don't know. Mamaya. than the voice of the people. Mr. President, the law is supposed to protect the people. Agree? What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan, ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, Tama an naman. interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan pong mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is... Tama naman. Actually, yung Senator Erwin Tulfo dito, nagkamali lang siya ng word na ginamit. 'Di ba? Kasi kahit ako naman nagdi-disagree ako doon sa sinabi niya na parang mas mataas yung taong bayan kaysa sa law. Di-disagree talaga ako doon kasi yung law kasi para masunod yan, dapat no one is above the law. 'Di ba? Regardless kung sino ka pa, kahit ikaw pa yung gumawa ng law na yan, dapat sundin mo rin yan. 'Di ba? So I think nagkamali lang talaga siya ng ginamit na word. And then yun nga, yung argument naman nila Senator Marcoleta lately or nung mga nakaraang hearing is about naman doon sa 'di ba, may sinusunod tayong batas. Parang medyo nag-conflict lang sila sa side na yun. So panoorin pa natin. the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin, ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is the people were asking, the people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang problema kasi dyan, paano nga isusuoli, 'di ba? Kung hindi pa mapatunayan na guilty nga yung mga tao na 'yan. 'Di ba? Paano siya maisasauli? Siguro yung gusto nilang mangyari is same nung sa martial law ata or yung time ni tatay ni PBBM na parang kinuha na lang, 'di ba? Yung mga yaman or whatsoever. Siguro 'yan yung gustong mangyari ni Senator Erwin Tulfo. Na parang ganun yung way ng pagkabawi na parang hindi pa siya totally nahatulan talaga, 'di ba? Is pinagkukuha na agad yung yaman. Kaya nga merong 'di ba na yung mga Marcoses is meron din silang ibang mga yaman na nakuha nung panahon na yon na nabawi din nila. 'Di ba? So parang ewan ko, sobrang hirap din naman kasing anuhin yan, 'di ba, na pwede kasing yung government pa mismo yung mapasama if ever gawin nila yan, magpadalos-dalos sila na kukunin na lang nila kung ano yung makita nila. Kasi yun nga naman, of course, yung mga tao na yan, meron din talaga silang mga pure sahod talaga na sinahod talaga nila or sa other businesses siguro nila na kinita nila yung mga pera na yan. So kung kukunin mo yung sinasabing mga nakura, paano mo siya kukunin, 'di ba? Kung hindi pa tapos yung investigasyon. Parang I think doon lang talaga nagkaka-conflict Yeah. Parang medyo disagree ako ng konti naman na parang kunin nga agad yung yung pera. Do tayo naman gusto talaga natin na isauli nila. Pero yun nga, dapat maging maingat din yung government natin. Kasi kung hindi magiging maingat yung government natin, baka in the end, ang ending, makwitch lang yung kaso. 'Di ba? Kasi kung halimbawa ngayon, kukunin natin yung pera na
Inaakala natin na nakuha through corruption. Pero hindi pala, ilalaban nila sa korte yan. Tapos kapag makita nila na mistake or mali yung pagkuha ng pera nila, 'di ba? Is syempre ilalaban nila 'yon. Kapag matalo, wala, quits. Mababawi nila yung pera na kinuha sa kanila. Parang sa impeachment lang yan ba? Na sobrang bigat na sana yung article of impeachment na yun, something like that, kontra kay VP Sara. Doon tinalo sa parang 1-year bar rule ata yun na may paglabag or yung paano inano yung impeachment. Di ba parang nakakainis ba na nandun na sana yun eh. Sobrang bigat na sana ng 7 article of impeachment na yun. Pero yun nga, dahil nakitaan nila ng butas, di ba? Hindi na-quits tuloy. Kaya dapat yung sa government natin, mag-iingat din tayo na parang, yun nga, yung sinabi ni Erwin Tulfo dito, parang mahirap yun na parang ganun yung gawin natin. Kasi baka makwits lang, makalaya pa yung mga Poncio Pilatong yan. Diba? Ang sa akin lang naman dito, nagdi-disagree ako or hindi siya nagdi-disagree. Parang ang cringe lang tingnan na mula pa mismo kay Senator Robin Padilla. Yung panawagan, di ba, na sundin natin yung batas. Na sila mismo, sa blocks nila, di ba, yung pinaggagawa nung bus-amo nila, is hindi na yun, hindi na yun naayon sa batas eh. Parang nilagay na nila sa kamay nila yung batas that time. Tapos, sobrang unstoppable pa nila. Di ba? Yun lang naman. Tuloy. Or, kayo comment nyo rin sa baba kung ano yung opinion nyo dyan na. Kasi, for sure, tayo naman lahat siguro, kahit ako naman, gustong-gusto ko talaga na maibalik yung pera. Pero, syempre, dapat pag-isipan muna kung paano kunin yung pera din, Kasi baka makwits, magayaw nung sa impeachment. Sayang. Sila yung panalo pa rin sa huli. Sabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman po sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Diba? Senator. So, malinaw naman pala yung sinabi na walang magbabawal or pwede nilang isauli ng kusa. So, ang tanong, yung pagsauli kasi ng kusa, malabo yun. Kasi kung may pagsauli ng kusa, ibig sabihin, inaamin ng mga tao na yan na sobrang guilty talaga nila. Diba? Pero kung kumuha ng mga abogado yung mga yan, of course, umaasa pa yan na makalaya. Diba? So, malabo talaga yung saulian ng pera or yung mga ninakaw nila. Malabo pa yun sa ngayon talaga. Sobrang dali lang sabihin na isauli. Pero yun nga, wala tayong magagawa eh. And then yun nga, kahit anong panawagan siguro ni Senator Erwin dyan, I think hindi talaga siya, hindi talaga siya ganun kaposible. Diba? Tuloy. Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ito na. Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating inahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice. Advice ko lang sa kanila, tanggalin na nila yung yung hinahangaan ko na si Senator Tulfo, the distinguished gentleman. Ba't nagpaplastikan pa kayo? Di ba, wag niyo nang dagdagan ng words na mga flowery words. Magtitirahan lang din naman kayo eh. Di ba? Na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang ilang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Tingnan nyo to kasi katawa-tawa to eh. I think pinagtatawanan to sa social media talaga eh. Kasi sobrang layo daw ng argumento ni Senator Robin dito. Doon sa issue talaga. Biruin nyo, binanggit pa yung yung sa BARM law or whatsoever. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung Blood ako. Dumaan sa proseso. Kaya ito yung isa sa pinaka-reason talaga pare. Kung parang medyo nakakainis talaga kung nanggaling mismo sa kanila.
yung mga ganitong hinaing ano, na parang sobrang selective naman din kasi na kapag ka sa side nila nangyari yan, of course, they don't ano sa due process. Senator Bato pa nga, parang sobrang ano pa nga siya na, yung ginawa namin, parang halimbawa ganyan, wala silang pinagsisihan or whatsoever. Ang sa kanila lang, mayroon daw silang mga nailigtas na mga inosente na mabibiktim ng mga pinagchuchugi nila ng war on drugs. Like, di ba, due process din naman ang dapat sana dun. Napaka-sobrang selective nyo naman kung kayo mismo, parang ano talaga parang above the law na talaga kayo sa part na yun eh. Diba? Kaya sobrang nakakainis talaga para kapag nanggaling mismo sa bibig nila yung due process, yung sumunod tayo sa batas, yung sus. Kahit kayo naman siguro, maiinis kayo kapag tinitingnan nyo yung mga taong to na nananawagan na sundin yung due process, sundin yung batas. Diba? Tapos kapag sila na parang sinasantabi nila. Diba? Kakainis. Argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing, ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin ang mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun? Siyempre, disagree din naman ako doon. Diba? Kasi di naman talaga tama yun. Ang boses nila, yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo. Tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas, ang pagnanakaw. Yung sa ano din, mga victim din, mga family ng extrajudicial killing, naghahanap din yon ng hustisya. So bakit wala kayong imik doon? Selective yarn. Sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila, pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin din. Di nyo nga masita yung yung mga Pro Duterte rally na manggugulo sa mga rallies Harry Roque pa nga mismo na nawagan. Ito na yung taktang oras. Pumunta na kayo dun. Robin. Isipin. Ako po hindi kontra kahit anino dito. Ako po number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin. So, ano yung batas na nagawa nyo? Ikaw, ano yung batas na nagawa mo? Do, meron naman. Pero, syempre, mas maganda yung di ba? Maramdaman talaga. Sobrang labo talaga Isip ako ng mga contradicting dito sa mga sinasabi niya. Tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo is recognized. Ito na. Mr. Rebuttal President, talaga. this last point. Hindi po kailan nagnakaw ang Bangsamoro. Panis. Lumalabas tuloy na may malang to si Robin Hood. To tell you, kung makasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao. Ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Ulo, I've been to Basilan, I've been to Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Maro nga po ako magsalita ng Tausog But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun Parang you're comparing apples to oranges. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po Ang sinasabi ko lang po, yung malinaw. Ano bang ini-expect natin? Number 1 senador naman yan Simula nung pagkaupo niyan, ano naman talaga yan Ano ba yung tamang word? Kulelat ba? Hindi siya kulelat. Wag na lang. Kaya na lang magbigay kung ano yung one word na tawag dyan. Mag-ano kay Senator Robin Padilla. Anong masasabi nyo sa kanya? One word lang.
na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin isole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Majority Leader. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. So yun lang naman. Kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. Magbasa ulit tayo ng comment. Tingnan natin kung ano yung reaksyon ng taong bayan dito. 152 comments. Mayaman ang bansang Pilipinas, kaya lang naghihirap ang bansa natin ay sa korupsyon. Huwag mo isingit dito ang Mindanao. Ibang history yan, Robin. Hindi tama ang salitang yung singilin, kundi ibalik ang ninakaw. Dapat lang ibalik ng taong bayan dahil taong bayan ang taxpayer at nagpasahod sa inyong mga mambabatas. Matigas ang ulo mo, Sen Padilla. Maaaring isauli ang pira ng bayan. Kaya kung kinakailangan, nasa rules din yan. Puro kalokohan sinasabi ni Padilla. Makasalita lang. Anong batas na ba ang nagawa ni Mr. Padilla? At isauli at pera at ikulong. So yun, nagdi-disagree din sila. Robin, di mo alam ang sinasabi mo dahil di ka naman kumampi sa tama. Di ba kung di pa bumagyo na walang katapusan, makakalusot pa sana kaso di huminto ang bagyo. Yun nga din yung yung bagyo ngayon, parang din siya, nagiging kalbaryo na rin ng mga kurakot na mga politiko. Kung dati parang tawag dyan, bulag-bulagan lang sila na patuloy pa rin sila sa pangungurakot, wala silang paki sa mga kababayan nila na lumulusong na sa baha. As long as kapag bumabaha sa lugar nila, pumupunta sila ng ibang bansa, 'di ba? Lumilipat sila pumupunta sila sa mga rest house nila, sa mga resorts nila, sa mga villas nila, 'di ba? Ngayon nagiging kalbaryo na sa kanila. Kasi every time na may bumabaha, may malakas na ulan, parang nakikita ng taong bayan na anak ng toka, ito na yon. Ito na yung flood control na kinurakot. 'Di ba? So parang singilan time na talaga yung time na to. So anyways, ang video yun is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video description box below. Tapos yun, panoorin nyo rin yung video na to. Full video. And then, support nyo rin. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. So, kita nyo naman yun yung dalawang senador. Sabi ko nga sa inyo, yung opinion naman ni Senator Erwin Tulfo, malabo talaga yun. Kahit ako, magdi-disagree ako doon na parang isauli agad yung pera. Diba? Na parang yun, hindi mo pa nahatulan tapos isasauli na yung pera. Paano malalaman nung syempre magmamaang-maangan yung mga akusado, like for example yung mga diskaya. Magmamaang-maangan yun na, sa amin tong iba dito, ito lang yung mga ninakaw namin. So hindi talaga natin makukuha fully. Siguro dapat na lang gawin is tapusin talaga yung case na yan. Siguro yung dapat i-improve natin, bilis-bilisan. Diba? Bilis-bilisan yung pag-uusad ng mga kaso. Ewan ko ba dito sa bansa natin? Or kahit naman siguro sa ibang bansa. Ewan ko ba bakit ganyan? Pinutol-putol yung mga hearings. Diba? Siguro need na para magtalaga kayo ng maraming judge or, damihan nyo yung korte ng Pilipinas. Ewan ko kung pwede yan. Diba? Kasi pagkakaalam ko parang yung mga hearings, diba? Parang by scheduled siya. Dapat ang magandang gawin dyan, every weekend, like Saturday or Sunday, ganyan yung hearing, hindi yung patalon-talon ng 3 months, di ba? 4 months, something like that. So, aabot talaga siya ng taon or lalagpas pa. Di ba? So, I think yung gawin is pabilisin na lang, di ba, yung investigasyon. Yung kay Alice Go, wala na tayong balita. Yung kay Buloy, wala na tayong balita. Yung kay Senior Aguila, wala na tayong balita. Diba? Sobrang, ewan ko ba kung bakit ganyan. Siguro kung mapapabilis yung kaso, di tapos lahat. Yun na lang yung, ipanawagan na pakibilisan yung pag-uusad ng kaso. Kasi kung yun nga, yung sa pera, ipapabalik,
pwede tayong mabutasan kasi noon baka maisahan pa tayo ng mga kurakot na politiko na yan, magaya nung impeachment ni VP Sara, di ba? Na sobrang bigat na sana kahit siguro mga senador ng Duterte that time, wala na silang makitang sobrang, I think mga nasa 20% na lang yung chance nila na maipanalo nila yung impeachment na yun. Kaya nga ang ginawa nila, puro na lang sila postponed dun sa hearing kasi alam nila na tatalunin sila eh. Kasi totoo naman yun, di ba? Na meron talaga mga nawalang pera. Pinaghanap, hindi maipakita. So parang dun pa lang nakita na natin na kahit gaano pala kabigat, kahit sobrang sobrang lutang na ng mga ebidensya na yun is dahil lang sa isang pagkakamali, yung may nalabag daw na 1-year bar rule or whatsoever, 'di ba? Is na pawalang bisa nila yung impeachment. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, siguro itong yung gusto na mangyari ni Senator Erwin, pwedeng makasama pa to sa kaso na baka nga naman gamitin to ng mga diskaya. Grabe yung government nyo kinukuha nyo yung pera, hindi pa nga kami nahatulan. Baka tablahin na lang. In short, hindi mapapanagot yung mga diskaya if ever that happens, di ba? So, dapat maging maingat tayo. So, abot naman dito sa medyo may naman talaga si Senator Robin doon about sa hindi natin pwedeng i-bend na lang yung law. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, parang ang pangit kung iisipin na galing mismo sa kanya, di ba? Na sa past administration mismo nila, sa sinusuportahan mismo nila na mga politician, sobrang talamak, di ba? Yung pag-against din sa law. So, parang hindi mo rin talaga maiintindihan par. Di ba? Kasi yung war on drugs, nasa kamay nila yun eh. Anong sabi ni FPRD? Pagtsugi na yan para wala na tayong problema. So, nasan yung doon? Nasan yung due process doon? Sobrang cringe talaga panoorin para na sila mismo nananawagan ng due process. Sila nga mismo, hindi nila masunod. Di ba? Yan lang naman eh. Hindi mo pwedeng sabihin talaga na para naman yun sa mga kababayan natin yung ginagawa ni FPRRD dati. Kasi ito nga, yung request nga ni Senator Erwin Tulfo para din yun sa mga kababayan natin na ipabalik yung pera. Nag-disagree din kayo. So wala naman akong problema doon sa pagdi-disagree mo. Ang problema lang, dapat hindi galing sa'yo. Kasi yung iiyak mo dyan, babalik sa inyo yan eh. 'Di ba? Matatamaan din kayo niyan. Why not ibang senador na lang na hindi affiliate sa mga ganyang issue na may paglabag sa due process or grabe yung sa human rights. Bakit sa inyo pa mismo nang galing? Kaya nga ako talaga kapag nakikita ko ito si Senator Robin, si Senator Bato, sila Senator Marcoleta, parang yung pinaglalaban talaga nila para tatamaan din sila eh. 'Di ba? Alam niyo yung magkaibang issue pero same lang. Like yung mga banat nila sa kabila, pwede ding ibanat sa kanila ba? Yun lang yung mas nakakainis talaga na part So sana sila wala. Naiinis talaga ako kapag ganito yung mga pinapanood ko eh. But anyways, kayo nung masasabi niyo dito, comment down below tapos yung pag-usapan natin sa comment section. And then, kayo na rin bahalang humusga. Comment down below. So, Boss Balita TV, send to the Philippines. Like, comment, share, subscribe. Filipino is it.